Hello, 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 hello. Mega love shoutout sa inyong lahat mga katintak. Magandang araw, tanghali, umaga at gabi. O, di ba baliktad? Mega love shoutout sa inyo, no? Kumusta na ang lahat? Kumusta na? Kumusta na? Kumusta na kayong lahat? Kumusta na ang nandyan sa Pilipinas at lahat ng mga members ng Team Abot Kamay, mga sponsor, big as small, kumusta po sa inyong lahat? Diba? First tayo ngayon. Diba? Magre-reaction lang tayo ng konti tungkol dito kay ating kalaban, Marsria. Diba? Kinulit kita kalaban, matagal na. Sumiyo Marimar. Grabe ka manglait. Diretso na ako. Grabe ka manglait kay Ma'am Arlene. Grabe ka makapuki-puki. Bakit? Hindi ka ba kapokemon din? Buti na lang si Ma'am Arlene na niya na buti na lang si Ma'am Arlene na hindi nagpapuki-puki doon sa bintang-bintang lang niyo yan. Gawain niyo, wag niyo ibintang. Wag niyo pambintang sa mga taong klaro namang walang ginawa. Diba? May umakyat pa sa iyo nung isang araw si Ma'am ang tawag dito, yung ma'am na yun, na umakyat sa iyo. Nagpakita ng kung ano-ano. Umabot na talaga sa ganyan, no? Umabot na talaga sa ganyan na wala naman dapat na ipakita. Kung may nasabi man si Ma'am Arlene, siguro hindi naman siguro sobrang labag doon sa niya hanggang nagpakita na ng patunay na kuno mga ganito, ganyan. Isa pa ang dito sa Team Abot Kamay, yung tao na yun, yung babae na yun, wala naman siguro mabalahura. Hindi ko man narinig. Hindi ko man siya narinig na binalahura siya dito sa Team Abot Kamay. Kung may nasabi man, kung may nasabi man si Ma'am Arlene, bilang example lang din yun. Katulad din sinabi ni Diaz kanina. Bilang example lang na bakit yung babae na yun nagtatrabaho pa na may edad na. Kasi kayo, utingkay kayo ng utingkay. Utingkay kayo ng utingkay. Kung ano-ano yung mga sinasabi nyo kay Ma'am Arlene. So, nasabi din niya, nakumpara din niya. Pero sa tingin ko, wala namang dapat ikagalit doon sa salita na yun. Kasi nga, wala namang doon eh. Wala namang masama doon sa sinasabi ni Ma'am Arlene. Doon sa yung sinabi niya na bakit yung babae na yun pa. Bakit siya kaya pa naman. Yung edad ni Ma'am Arlene kaya pa. Kaya pa. Kung kaya mo pa naman na magtrabaho sa ibang bansa, walang problema doon. Walang problema doon kahit magtrabaho ka, iabutin ka pa ng 60 years old doon sa ibang bansa kung kaya mo. Pero pagka siyempre, pahinga din tayo. Kaya pa ni Ma'am Arlene. Walang masama doon. Hanggang umabot na talaga sa gano'n. Na hindi nakita ko kasi, hindi nagmamayabang, ganito, ganyan. Hindi na dapat umabot sa ganyan. Kasi nga, sa tingin ko, doon sa mga nangyayari, gano'n, may maraming nagsusulsol. Maraming nagsusulsol. Mga busangot, just comment section ninyo. Mga lutang din pareho. Diba? Lutang din pareho. Grabe ka makapuki-puki. Sa totoo lang, ikaw naman na yung puki-puki eh. Si Ma'am Arlene, wala hindi nga nagjuwa-juwa yan na ulit. Hindi yan nagjuwa-juwa ulit. Isipin mo yan, sandok yung pinagsasabi mo kung sino talaga ang madumi. Giatay. Isipin mo yung sinasabi mo. Diba? Hindi man nagyayabang si Ma'am Arlene na talagang sadyang nayayabangan lang kayo dahil sa mga sinasabi ni Ma'am Arlene na talaga namang totoo yung mga pinagsasabi niya doon kay Dindo Karaig at naranasan niya. Naranasan niya yung mga na yun.
Sabihin mo pa nagyayabang sa mga sahod. Palapag na mag-ano ng page. Sa akat. Tulad sa akin. Sabi mo, hindi ka nagyayabang dyan hindi ka naglalait ng trabaho. Hindi ka ng trabaho. Sabi mo sa akin yan. I-review mo yung live mo. I-review mo yung live mo, Sandok. Di ba sabi mo sa akin, hindi mo nilalait yung trabaho ko. Hindi mo nga inaano, pero pinasaringan mo ako. Sinabihan mo ako na kasi yung dito, alam naman natin talaga na pagkasambahay, katulong ka dito sa ibang bansa. Ako ay isang katulong lamang. Tagakudkod ng iniduro, totoo yon. Maliit lang sweldo dito. Nasa 20 lang mahigit. Hindi katulad ng mga nasa ibang lugar na, ibang mga trabaho na medyo malaki siguro. Pero katulad kung katulong lang dito sa ibang bansa, maliit lang. Hindi aabot ng 30. Siguro kung matagal ka sa amo mo, aabot na siya. Pero sa akin, hindi ganun kalaki. Sabi mo sa akin ha, kung hindi ka sabi mo sa akin. Panlalait din yun. Pangliliit. Sabi mo, hindi ka naglalait. Hindi ka naglalait sa trabaho ni Ma'am Arlene. Ako, inanuhan mo ako. Sabi mo sa akin na ikaw bisdak, ayusin mo na lang kasi nangayayat ka na dyan. Kahit may ako mapayat, cute naman ako. Kasi katulad sa'yo, ang tulis ang kuan mo, ng suwang mo. Kahit pumayat man ako, pa rin sa akin, bagay pa rin sa akin kasi maliit akong tao, hindi ako matangkad, hindi rin ako pandak, basta katamtaman lang ako. Hindi katulad sa'yo, tumulis na ngayong suwang mo, pumangit ka pa, sobrang mapanglait ka, animal. Isipin mo na lang yung pinagsasabi mo sa akin. Sige nga, maglapag ka nga ng plates pisdak, basta mas nga yung kung yung sahod ko mas malaki pa sa'yo. Di ba mayabang ka? Hindi ko naman sinasabi na malaki yung sahod ko dito, mga ganito ganyan. Kahit kailan hindi ako nagsabi na ganito ako dito. Kinikwento ko kung ano yung karanasan ko dito. Gusto nakaraan kong amo. Nakaranas ako ng hindi akong komportable doon sa amo kong una. Kasi ang daming anak. Ang daming anak. Hindi ako komportable doon. Kaya isip ako ng isip. Nag-isip ako kung dito ba talaga ako, kakayanin ko ba talaga. Dalawa kami, pero hindi naman lahat talaga na matutulungan niya ako. Kasi nga, nandun siya sa kusina. Kaya yun, sa sobrang, sabi mo pa sa akin, dinugtungan mo pa, maliit lang yung sahod mo. Magkano lang ilapag mo nga yung sahod mo? Ikuan mo nga yung sahod mo. Hindi mo nga nilalait ng trabaho ko kasi alam mo naman nakatulong ako dito. Pero nilalaot mo yung sahod ko, yun ba yung hindi mo nilalait? Animal ka. Giatay. Sure, da Sandok, oy. Isipin mo muna yung pinagsasabi mo. Sa bagay, demonyo ka naman. Hanggang nilait, galit na ka kasi sa amin kasi nga na suswal pal yung suwang mo. Kamatay. Sabihin mo kay Ma'am Arlene, hindi mo nilait ng trabaho, hindi ikaw ang nanguunang nalait. Bakit ako inano ba kita? Inano ba kita doon diyan sa trabaho mo? Wala akong binanggit kung center ka o dancer ka ba diyan sa club. Kamatay. Grabe ka makapugi-pugi. Isipin mo kung yung pinagsasabi mo kung gumawa ng hahablot ng mga lalaki. Isipin mo yung inaano mo na kung nang aagaw ba siya ng asawa. Di ba ikaw? Kamatay. Yaatay. Sa kakabunganga mo yung mo, yung pinagsasabi mo ulit-ulit na lang. Ilang taon mo nang pinaglalaban yang sa pag-ibig. Hindi ka pa rin nanalo.
Okay yan. Challenge ka ni Mami Merly na kung ano, ipadimulis mo siya kung kaya mo siya ipadimulis. Sabi mo hindi ka titigil kasi nga sabi mo hindi ka titigil kasi nga yun na yung masama yung pamamaraan mo sa pag ng pera. Nagpapalata ka lang patay gutom ka. Kamatay. Kung ako, ikumpara tayo, kung magkita tayo sa personal, ako maitiman ako, hindi mo puti. Ano lang ako dito kasi nga, nandito ako sa loob ng bahay, at saka aircon, yung mga ganito, ganyan. Pag uwi ko sa Pilipinas, iitim ako. Pero kahit maitim ako, mas maganda pa siguro ako tignan sa'yo. Mas ano pa siguro yung beauty ko sa'yo, yung balat ko sa'yo. Giatay. Ang dami mong tutong sa mukha, oh. Parang inangkin mo na lahat yung mga tutong sa kaldero na nasunog na kanin. Atay ka. Kamatay. Uy, sandok. Tigilan mo na yan, kalukuhan mo, pero ka-abnormal. Pag-ibig ka ng pag-ibig. Walang nang lalait, mga ganito, ganyan. Walang nalalait, pero ikaw nalait ka sa sahod ko. Okay lang yung sahod ko, maliit. Ano naman yun, marangal naman yung trabaho ko dito. Hindi naman ako nang-agaw ng asawa. Hindi naman ako nagpiling-pilingan na sunod ako ng sunod sa lalaki. Para mahalin ako. Ganito, ganyan ako. Pinagbintangan mo pa ako kay Jesse Antonio. Giatay lang. Ahak lang mo. Magbae. Giatay kang sanduka ka. Huwag mo kay ayaw, eh. Sa bagay. Yan yung ginagawa mo pang ano na lang. Pero nakakahiya yung ginagawa mo, eh. Hindi mo nakalata yung mga viewers mo. Ulit-ulit na lang yung ulit-ulit na lang yung content mo. Diyan sa pag-ibig. Mga ganito, ganyan. Ayan, kinanti nyo kasi ako. Ayan, pinakita ko na yung resibo. Ayan, kantiin nyo pa ako. Ilabas ko yung sa pag-ibig. Ayan tuloy, na booking ka ni Dayas na totoo yun, pwede yung kasuhan. Kasi yung lupa na nabili ko, kasi ang nagbinta ang nanay. Ang nagbinta ang nanay. Tapos, yung tawag dito, pumunta ka doon sa ganito, ganyan. Sabi ng attorney na, doon sa lugar namin, ikinonsulta ko, na pwede ba yung ganun na, ipasa ako doon na nabili ko na yung lupa doon sa mama talaga na gusto niyang humingi doon konti sa gusto niyang namatay na kasi yung nanay, gusto niyang humingi. Sabi niya, yung lupa na nabili mo, yung nanay lang nang nakatikim. Ganyan, yung parang nagsilos siya sa nanay. Malay ko ba? Malay ba namin? Kasi compound yun, buong compound. Nandun yung mga kapatid ko, pinsan ko, isang compound kami. Kaya yun. Atay. Hindi pwede yung basta-basta ka lang magkuha ng mga papers mo kung ano-ano doon sa, punta ka doon sa may na ako, may titulo na ako sa lupa. Puntahan tayo doon sa kasi wala akong natikman doon, ganito, ganyan. Siyempre, nagkonsulta ako sa attorney, pwede ba yung gano'n na hihingi siya ng tapos na ako magbayad? Hindi pwede yun, kahit kunting katiting na kuha ka doon sa kung pwede man siguro, pwede kasuhan yung nagbigay sa'yo. Bakit kanya binigyan? Anong karapatan niya? O kung may man siya, may questionable pa rin yun. Kung may man siya, doon na katungkulan siya na magbigay sa mga kung ano-ano.
Giatay. Ayusin mo yung sandok, uy. Abnormal ka. Hindi ka nang ano? Grabe ka makapuki-puki kay Ma'am Arlene. Isipin mo yung pinagagawa mo. Balahura ka na, manyakis ka pa. Sandok. Ikaw yung gumagawa ng, ikaw yung puki-puki. Ikaw yung Pokemon. Hindi si Ma'am Arlene. Look, uyawan. Yatay. Si Ma'am Arlene, binibintangan si Ma'am Arlene, marangal yung trabaho niya. Oo, isipin mo, ikwento ko lang. Yung kapatid ko dati nagtrabaho dyan sa Singapore. Nag-part-time din naman yun. Nag-part-time din siya ng sa parlor. Kasi nga, sa bahay, pag tuwing day off niya, ang oras niya ay mahalaga daw. Mahalaga daw yung oras niya. Kaya hindi niya sinasayang. Pumapasok siya doon sa parlor. Nung pumapasok siya sa parlor, part-time niya yun. Yung doon, kasi marunong siyang magupit. Taga-street siya ng buhok. Pira na yun. Tumataginting. Madiskarte kasi si Ma'am Arlene. Sabihin niyo pa, ipasa niyo pa sabihin natin si Buro. Si Buro yung sabi, ipasa niyo ang passport, ganito, ganyan. So, buang. Ipasa para, para madakip lang. O kung ano man. Yatay. Utro din si Buro. Hinggan nga natin si Buro. Buang. Namatay si Buro. Namatay. Huwag ba eh. Ingit na ingit siya kay Kulang sa linggo. So, mean to say, yan po ay immatured. Yes, immature po siya. Kaya ang utak niya ganyan dahil isa siyang immature. Ala, ikaw ang immature. Uy, abnormal. Immature si Ma'am Arlene. Ikaw yung kulang sa kulang sa kiyod. Palirin kita ngayon. Na. Ikaw yung kulang sa kulang ka sa pansin. Yatay. Immature. Isipin mo yung nagsasabi mo. Immature si Ma'am Arlene o ikaw? Ikaw yung immature. Ikaw yung kulang sa buwan, kulang sa araw. Uminom ka ng gamot para maulian na yung pag-iisip mong wala na sa katinuan. Lo. Yatay. Huwag ba eh. Advice pa siya. Ang kapal ang mukha. Dahil isa siyang immature. Illiterate. Ikaw yung illiterate. Ikaw yung illiterate. Kung hindi ka pa illiterate, yung mga binalahura mo, illiterate ka, wala kang pinag-aralan. Abnormal ka kasi. Wala pinag-aralan. Alam mo kung bakit nga sabi kung wala kang pinag-aralan, wala kang pinag-aralan. Alam mo kung wala ka pang hiya. Yung mga binalahura mo, yung mga style mo ngayon, yung mga pagsasabi mo ngayon, ay, Diyos mio, Marema, narinig na namin yan. Na ilang bisis na. Narinig na namin yan. Nakakasawa na nga eh. Pero wala kami magawa. Kundi sagutin namin yung mga abnormal yung birada. Hala. Giatay. Kamatay ni mo sa anak ka, bruha ka. Utro din to, panulay na to. Tao, ha? Grabe ka sa totoo lang. Hindi ko sukat akalain na pinaglihi ka yata ng nanay mo sa pikpik ng ng baboy. Kasi napakagrabe pagiging bungang. Ayan, ito. Nanay ha, nanay. Kasi sabi mo nanay. 'Di ba sabi mo nung nakaraang mga kuan na wag niyong idadama yung mga nanay yung nanay ko, mga ganito yung kuan ng nanay ko. O bakit? Ngayon, anong ginagawa mo, Buro? Binanggit mo yung nanay. Ipinaglihi siya sa Ipinaglihi siya sa puwit, pinaglihi siya sa puwit ng kuan, ng ganito, ganyan, baboy. Abnormal. Bakit ikaw pinaglihi ka? Saan ka pinaglihi? Puwit ng manok na may tae pa. Ay, abnormal. Pag sure, Buro, oy. Wala magay klaro, Buro.
Alam mo, sa totoo lang, ikaw yung pinaglihi ng ano. Ikaw yung pinaglihi ng, pinaglihi ka yata sa ano yung tawag dito. Yung ibon na, parang pinaglihi ka dito sa mga kukok dito, ang ingay. Alam mo yung kukok? Yung itim na lang ng ibon? Panuway. Dinamay mo yung nanay na naman. Kamatay ka. Binanggit mo na naman yung nanay. Sabi mo, wag mo idadama yung nanay, pero ikaw yung nauuna. Allah. Kayawa agad ni bayhana ni. Kayawa agad ni mo buruha ka. Uy, kuyawan. Binanggit mo naman yung nanay pag binalikan ka ni Mama Arlene. Pag binalikan ka na ni Mama Arlene kasi nanahimik yung mga nanay-nanay kasi sabi mo, huwag mo idama yung mga nanay. Huwag niyo idama yung mga pamilya ko, mga ganito, ganyan-ganyan. Nanahimik na, mga ilang araw na, o ilang linggo. Nanahimik na, ikaw na naman yung nag-umpisa. Pag binalikan to, ang panulay na to, di ba magagalit ka na naman. Nanglilimos ka sa nanay mo. Hiningian mo ng abuloy. Buhay pa nga, hiningian mo ng abuloy. Yun ang totoo Nagpasalamat ka pa nga sa ano. Iyak ka pa nga. Iatay ka. Ay, klaro, siguro. Sure, di ay? Napakagrabe yung pagiging bungangera mo. Siguro kaya hindi kayo, bagas ako kaya kayo naghiwalay ng asawa mo dyan sa bunganga mo. Sa totoo lang. Ha? Yung bunganga mo, nagpapahamak sa iyo. Yung bunganga mo, dyan ka napapahamak. Dyan ka napapagsalita. Mali ka. Segunda lang si Ma'am Arlene sa'yo. Yung bunganga mo, dyan ka napapahamak. Dyan ka nga napapahamak. Kaya nga sinabihan ka ni GC Demonyo na ikaw ay isinipa ka doon sa GC. Dahil inano ka na, ikaw ay radyo baktas. Diba? Ikaw yung, kaya sinipa ako doon sa nila, mga ganito, walang hiya. Kasi sinipa daw kuno siya pagka wala ka nang maibigay doon sa kanila. Na kahit papano ako'y nagbibigay, ganito, ganyan. Noon pa man, nangingwenta ka na kung ano yung mga nabigay mo. Kinikwintahan mo na yung taga-dreamer boy. Dreamers boy. Tawag dito. Yung mga grupo ng mga tabaghak. Kinikwentahan mo na sila. Kung wala na akong may ibibigay sa kanila, sinipa na ako kasi binagbintangan nila akong radyo baktas. Totoo? Di ba totoo, Boro? Di ba totoo, Day? Sure, Kuyawa po ni mo. Mirisi sa'yo, pinagbintangan ka na radyo baktas kasi totoo yun. Ang bunganga mo ay parang hindi pa nga nangyayari yung mga kung ano-ano yung saan yung ano ninyo, nilakad yung isang araw, kininto mo na. Diba? Hindi malayo mangyari, naisisipain ka pa rin. Pag anuhan ka pa rin, awayin ka pa rin ng mga kasamahan mong mga tabaghak ngayon. Kasi nga, dyan sa ugali mong yatay. Yung mga birada mo, noon pa yan, mga sinasabi mo na ganito, ganyan. Kinikwentahan mo na sila. Kinikwentahan mo na sila kung ano ginawa mo kay As ngayon. Ano ginagawa mo, mga kinikwenta mo ganito, inatasan ka ni As, ginanihan ka ni As, kung ganito, ganyan. Ginawa mo na yan sa Dreamer Boys. Ginawa mo na yan, kinintahan mo na sila, noon pa man. Na wala na akong ibinigay sa kanila, wala na akong maibigay sa kanila. Ayun, sinipa na. Mirisi. Kaya nga, kamatay. Si Ma'am Arlene pa yung pagbintangan mo na Ma'am Arlene pa yung pagbintangan mo na anong tawag dito? Grabe yung bunganga. Ikaw, kumusta naman yung bunganga mo? Para kang ang baby. Para kang bunganga ng baby.
Para ka itik. Kaanimas. Huwag gabae. Sigunda lang si Ma'am Arlene sa'yo, yung bunganga mo. Balahura ka pa. Yung bunganga mo, siyaan ka napapahamak. Diyan ka napapagsalitaan ng hindi maganda. Diyan ka napapahamak. Pag sure, oy. Masyadong maingay. Dinaig pa ang takip ng kaldero. Naiingayan siguro. Uwa. Maring Vance, bagay sa kanya 1,500 mg para. Kasi walang ano eh. Hindi, ikaw ang uminom ng 1,000 mg. Kundi tayudan na lang kayang inumin mo. Buru. $1,000 mg yung inumin mong tayudan. Para tigok ka na. Si Mama Arlene matino ang pag-iisip at binahanuhan mo siya na mas mabunganga ka sa kanya at mapagawa ka ng kwento. Puki-puki? Ngayon, ano natin? Dalawa kayo nagsasabi ng puki-puki. Ikaw yung nagbansag ng puki-puki, di ba? Ikaw yung nauna. Ano sa kanya ng puki-puki. Ngayon, yung sinasabi nila at inamin mo rin sa live mo na may anak ka talaga doon kung saan yun. May iniputan ka doon sa Saudi. Iniputan ka doon sa Saudi. Nung pag-uwi mo, nagdala ka na ng kuring. Nagdala ka na ng kuring. Kaluoy. Nakakahiya ka, buro. Bakit nasabi ko nagdala ka ng kuring? Inamin mo sa live mo na inanakan ang yung tatay ng ano mo kasi nahuli kita nung mga maulit ko lang. May asawa yung tatay ng anak mo niyan. Diba? Mahilig talaga kayo mang-agaw ng mga may asawa. Pareho kayo ni Chandok. Porbida. Luuya. Yung mga babayan. Kawawa itong mga babaeng ito. Maganda sana ikaw. Ikaw may itsura ka. Pero maano ka, katulad ka rin kay buro, nangahagaw kayo ng asawa, wag ganon. Kamatay. Uy, yung gawain na ganyan, puki-puki sabi mo, wag mo ipagbintang ka Ma'am Arlene. Kasi nga, hindi si Ma'am Arlene na gumagawa nun. Ikaw. Galing sa Pilipinas, walang bit-bit na kuring. Pag uwi, may bit-bit ng kuring. Di ba? Sinong nakakahiya? Buro. Di ba? Sino nakakahiya? Ikaw o si Ma'am Arlene? Luya. Yatay. Daupas. Bilisan mo, uwi sa Pilipinas kasi patay, pugot ulo mo. Nakakahiya nga yung ginagawa mo eh. Yung ina mo, pinasa mo yung mga ginagawa mo kay puki-puki. Sino puki-puki? Si Ma'am Arlene, hindi nakatikim ng ibang utin. Hindi nag-asawa ulit. Masaya na siya sa pamilya niya. Masaya na sa mga anak niya. Ikaw, kininto mo nga eh. Kininto mo nga na gusto mo pang maghanap ng number 3. Gusto mo pang maghanap na kay number 3. Gusto mo yatang umagahan, tanghali, at panghapunan. Okay naman yun. Kasi mas maganda yung maraming pagkain. Makainom ba ang bao? Makainom bao ba? Hindi mauho yung bao. Diba? Yung pagungwa ito, hindi ma... What?
Hindi mauhaw yung bao dito. Kaya nakwento mo yan. Na gusto mo pang maghanap ng number 3. Kuyawan. Di ba? Inggit na inggit ka, galit na galit ka. Galit, G na G ka sa bunganga ni Ma'am Arlene. Kumusta naman yun sa iyong bunganga? Kumusta naman yung bunganga mo? Galit na galit ka, nagmumura sa Ma'am Arlene. Tang inuwin nyo. Putang. Lagi ba? Ikaw, mapagbintang ka. Isipin mo, yung bunganga mo din. Na para kang masinggan at para kang itik ng nanay ng mga bibi. Wala ka nga pakundangan sa pagsasalita ng hindi maganda. Kasi walang preno talaga yung bunganga niya. Halatang halata na ikaw ay pikon na pikon sa amin. Nasar ka sa amin. Hindi, baliktad. Pikon na pikon. Hindi napipikon si Ma'am Arlene. Sadyang ganun lang talaga siya magsalita. Punto por punto. Ako, mahina ako magsalita kasi ganito talaga ako magsalita. Hindi ako malakas magsalita, hindi ako nagsisigaw kung ano man, kung ano-ano man. Pero si Ma'am Arlene, yung sinasabi niyo, yung bunganga niya ganito, ganyan. Wala. Lupig ka pala. Pero lumana lang si Ma'am Arlene sa'yo. Kumusta na yung bunganga mo? Sa totoo lang. Kulang na lang talaga yung mga litid mo rito. Maglagutan. Agoy, wala atay. Nag-commercial pa kang panuway. One shower daw. Matay. Diba? Naglagutan. Bakit ka nakakaranas ng mga salitang ganyan? Deserve mo yan. Kasi ikaw mismo nagpakita ng tunay mong ugali. Yung ugali na talagang katitinisan, kakaasaran, kabubusitan. Wow, siguro. Bakit ikaw? Bakit ikaw yung ugali mo din? Ugaling asal kang aso. Bakit yung ugali mo maganda? Pakialamira, radyo baktas. Paggawa ng kwento, kung ano-ano yung mga sinasabi sa mga tao, ang kapal ng mukha, pakialamira, ang radyo baktas, kung ano-ano yung mga sinasabi niya sa mga kasamahan niya ngayon, tapos sobrang kapal ng mukha. Kasi nakikisama na naman siya ngayon, ang daming nangyayari sa'yo, sampal lahat, sarap mong sampalin ng mura, at paliguan ng real talk, panimal. Panuway. Nagmalinis tong animal na to. Kung ano yung ginagagawa mo. Uy, mas grabe ka nga kay Ma'am Arlene. Mas grabe ka pa. Mas grabe ka pa sa amin dito na nagsasalita. Mas grabe ka kasi ikaw ang pinaka nauunang nagsasalita na hindi maganda sa kapwa-tao. Tapos ngayon, ang kapal ng mukha mo. Lahat ng pinagsasabi mo, uy, buang. Ikaw yun. At ikaw yun, walang iba. Di ba? Matay ni mo. Sure diha Aasaran, kabubusitan ng mga tao. Grabe kasi yung bunganga. Hindi. Kaasaran, kabubusitan ng mga tao. Bakit? Yung mga taong binalahura mo, hindi sila nabubusit sa'yo noon? Pinakisamahan ka lang nila pero wala silang tiwala sa'yo. Nakakabuisit yung bunganga mo dahil mahilig kang manggawa-gawa ng kwento, mahilig kang gumawa ng mga pangalan ng mga tao na hindi naman dapat. Wow, ang galing, Iburo. Ang galing. Di ba? Nasarap ka ba sa bukol ng lolo na yan? Masarap ka pag tinatapik yung puwet mo. Yan. Ikaw nga nagsabi niyan, di ba? Yung mga bukol. Ang kakapal ninyo, no? Oy, lalo ka nahigat ka. Yan ikaw ang gumagawa ng ganyan. Walang iba, kundi ikaw lang. Mas matindi ang kapukpukan mo. Mas matindi ang kaputahan mo. Alam ng lahat yan. Kaya nga binagsagang kang sausawaran,
Sausawan ng Ikaw lang bayan, din ang nakapagsabi na sausawan si Sandok doon sa Galanto, ha? Walang iba. Gising. Ikaw lang gumagawa ng ganun. Kasi ikaw yung makapal ang mukha at papagbintang na tao, gumagawa ng mga pangalan ng mga kung ano-ano sa mga kapwa niya. Kung ano yung mga nakikita mo. Pati nga paghilik doon sa mga kasama mo, kininto mo dyan sa live mo, animal. Hindi talaga ako nakatulog masyado kasi namamahay ako. At may may narinig ako ng mga ganito na nahilik, sobrang hilik, animal. Kung ikwento kung ano-ano, kung nagbilang ka, siguro may nagbilang ka dyan, ikim-kim mo, pagdating ng panahon, balahurain mo. Wala, uyawa aning buro, uy. Tapos ang kapal ng mukha mo. Ang kapal ng mukha mo. Lahat ng sinamahan mo ngayon, lahat ng mga pinakisamahan mo ngayon, kung ano man, andyan sa pinuntahan ninyo, lahat yan nakatikim ng hindi magandang salita sa'yo. At ikaw lang ang nag-iisa at bukod tangi na nakapagsalita ng ganun. Isipin mo, pinagbintangan mo kami dito na si Ma'am Al, mata pobre, mga ganito, ganyan. Walang nagsasalita dito sa Team Abot Kamay. Yan yung tanda, isaksak mo sa kukuti mong wala nang laman, abnormal. Ikaw ang gumagawa. Ikaw ang nagsasalita ng ganun kay Ma'am Al. Si Ma'am Al gumagawa ng, umalis na siya. Umalis siya. Wala siyang ginawa, wala siyang sa Team Abot Kamay. Wala siyang mga sinasabing ng marami. Hindi siya bakit anuhin namin? Ikaw lang ang bukod tangi nakagawa sa kanya ng hindi maganda, ng hindi magandang pagsasalita. Isipin mo, yung gilagid niya. Nilait mo na lang bisis. Pinahiya mo siya na ng bisis. Paulit-ulit mo sinabi, bawat live mo, bawat bira mo, mababanggit mo talaga siya. Di ba? Si Ram Castillo, lahat yan. Kaya mas grabe ka. Mas grabe ka, buro. Panulay. For sure, pinaglihi ka nga siguro ng nanay mo. Sa pek-pek ng baboy. Ayan, inulit mo na naman. Inulit. Ano lang ha? Ano lang, buro. Ano ko lang to? Kasi nga, dalawang bisis mo na. Paul na, ha? Kasi nga, inano mo na huwag idamay yung mga nanay, yung mga kung ano man, yung mga ganito, ganyan. Pinaglihi ka siguro. Huwag mo nang banggitin yung mga nanay, mga ganito, ganyan. Kasi yung mga bagay na yan, nanahimik na. Nanahimik na nung mga nakaraang hindi na binanggit. Hindi na sinama doon sa live. Yung nanay mo, mga ganito, ganyan. Pero ikaw yung nag-uunang nagbabanggit dyan. Pinaglihi ka siguro. Ikaw, saan ka ba pinaglihi? Sa tae ng kambing? Pinaglihi ka sa Giatay. Mas tae nga yung bunganga mo Tumatay ka. Nanay mo, sa pek-pek ng inahing baboy. Ng baboy. Sa totoo. Masyado, ikaw pala yung gigil. Alam mo, buro, nakikita ko sa mukha mo. Gumaganon-ganon siya. Nagigigil siya sa bunganga. Masyadong kang bakit? Masakit ba yung salita ni Ma'am Arlene? Bakit nasasaktan ka sa mga salita ni Ma'am Arlene? Hindi naman ikaw ang binira siguro niya. Wala, sa ewan ko kasama ka ba, pero ikaw sumasalo ka ng ganyan. Sawsawira ka. Nanggigigil ka. Gusto niya kainin si Ma'am Arlene? Yatay. Ikaw yung Gina G. Sabi sa totoo lang, ha? Ngayon, ibabalik lang namin sa iyo ang mga pinagsasabi mo, ang mga paratang mo, at higit sa lahat yung gigil mo at galit mo. Diba? Balik namin sa iyo. Diba? Squat. Sa totoo lang, yung ginagawa mo na yan, yan ang magpapahamak sa iyo. So, kahapon narinig natin ang Vice President ng Dreamer Voice ni Ma'am. Yung Vice President pala yun.
Yung ano, yung tawag dito, yung gigil ni Ma'am Arlene Cuno. Siya yan pakikita ng gigil kung ganun-ganun na siya. Sige, go. Estrella Roque, Ma'am Edstar 1 aka. So ngayon, accept mo ang hamon sa'yo ni Ma'am Estrella Roque. Kung matapang ka, wala kang Bakit i-accept niya? Itanong ko lang, bakit i-accept niya? Inano ba si Ma'am Estrella? Wala naman siguro, wala naman siguro nag-aano dyan. Wala naman siguro nagbabalahura dito doon sa babae na yon. Dito sa Team Abot Kamay. Wala pa akong narinig. Ikaw lang si Sandok yung binibira dito. At yung mga komentor yung iba dyan na balahura. Nakumpara lang siguro. Nakumpara lang. Kasi nga narinig ko yan kay kay Ma'am Arlene dati. Nakumpara lang. Kasi nilait nyo siya na bakit ikaw tumagal ka na ano ka na dyan, ilang taon ka na dyan sa nag-ano ka pa rin, nagtrabaho ka pa rin. Kinumpara lang. Kailangan ba talaga iladlad yung mga passport, mga ganito, ganyan, kasi narinig ko yan kay doon sa live. Napatunay na mga ganito ni Sandok. Iladlad nyo, ipakita mo yung totoong passport kasi para ganito, para ma-deport ka, mga ganyan. Pag sure mong tanan. Ipakita, bakit? Para ka lang buang, abnormal. Para lang kami buang, para lang si Ma'am Arlene buang, ipahamak niya sa sarili niya. At wala kayong karapatan na hingiin yung passport niya. Wala kayong karapatan, hindi niyo siya na talagang ipupubok niyo siya para ipakita sa inyo. Sino kayo? Ipakita yung mga ganito, mga ganyan. Sino kayo? O sabihin niyo naman, narinig kita kanina na nakatulong. Salamat. Kung nakatulong siya sa Team Abot Kamay. Thank you, ma'am. Totoo lang, maraming salamat pala sa iyo kasi nga nakatulong ka sa Team Abot Kamay doon sa TAC House o kung ano man. At lahat ng yun lumipas na at thank you. Maraming salamat sa iyo dahil isa ka sa naging haligi o naging doon. Nagiging tawagin nating nagbigay ng doon sa Team Abot Kamay. Naka-donate ka doon kung ano man yung na-donate mo doon. Maraming salamat sa iyo. Pero ito lang masasabi ko ito kay Sandok. At saka kay Buro na ipatunay yung mga passport. Hindi na kailangan. Bakit? Sino kayo? Sandok at Buro. Sino kayo magpatunay mga ganito, ganyan. At wala na dapat ipakita kung ano man. Wala na dapat ipakita kung ano. Hindi kailangan kagatin yung mga kagatin yung mga hamon, mga ganito, ganyan. Para sa ano? Para lang talaga kagatin yung kayabangan. Kasi sabi niyo mga nagyayabang mga ganito, mga sobrang mayabang. Mayabang na lang sa paningin mo, Buro at saka Sandok. Mayabang lang. Kasi nga lahat ng mga pinagsasabi ni Ma'am Arlene, tinik sa lalamunan yung dalawa. Kaya doon kay Ma'am, thank you sa iyo. Maraming salamat sa iyo sa mga nagawa mo sa Team Abot Kamay. Isa ka pala sa doon sa Team Abot Kamay. Thank you sa iyo, yun lang. Wala kang kinakatakutan at talagang totoo ang mga sinasabi mo at ginagawa mo dyan, pwes sabihin mo ang tunay mong pangalan sa kanya. What? What? Pwes sabihin mo ang totoong pangalan mo kay Ma'am Edstar 1. Sure, oy? Hello? Kuya Juan. Pwes. Yatay ka. Baka hindi mo pa kilala kung sino si Estrella Roque. Baka hindi mo pa kilala ng lubusan si Edstar 1, ang Vice President ng Dreamer Boys. Maraming kakilala, maraming bansang nabanggit mo yan doon sa live mo dati.
Mahanap ko lang yun. Kasi ikaw balahura ka, alam ko lahat namang umalis sa Team Abot Kamay. Umalis sa Team Abot Kamay at sumaba doon sa Dream Boy sa mga tabaghak. Walang ligtas lahat sa'yo. Walang ligtas yan sa lahat sa'yo. Naalala ko yan dati. Nakita ko lang yun. Hindi mo kilala. Hindi nga namin kilala masyado yan si Mama. Pero thank you sa kanya dahil isa nga siya sa Pero wala kayong karapatan. Wala kayong karapatan na ipakita talaga. Ipakita talaga. Iladlad talaga. Pag sure. Ipakita talaga. Para ka lang buang. Pakita mo yung gilagid mong ewan. Puki-puki. Puka-puka. Sabi mo puka-puka, Ma'am Arlene. Ikaw yung puka-puka, uy. Kaya ka. Galing ka dito doon sa Pilipinas, wala kang dala. Pag uwi mo, may bagahe na. May pakapin pang, may bit-bit pang kuring. Lala, maraming bansang napuntahan at higit sa lahat. Ito ka lang. Jesus, ginoo ko in town. Maraming, ang yabang talaga nito. Maraming, mga ganito, ganyan. Hindi namin tinanong. Hindi kami nagtatanong kung marami na siyang napuntahan ng mga, marami siya napuntahan kasi marapira siya, ulupig ka. Talo ka sa kanya. Marami siyang lugar na puntahan kasi may pira siya. Nainggit ka. Kamatay. Ng mga place na hindi pa natin napuntahan. At maraming kakilalang matataas na mga tao na Hindi, wow. Tandaan mo, isang EDSTAR 1 ang naghahamon sa iyo. Ngayon, accept mo. Alam mo, sa tulang buro, sa mga lahat ng mga binabanggit sa lumalabas sa bunganga mo ngayon, napaparinig ka. Sponsor. Ilabas mo. Kasi, para mapatunayan ko talaga na ako'y naging defender dito. At yan ay magiging sponsor ko na din. Ganon. Sabihin mo ganon kasi mukha kang pira. Nasa sa iyo na din, ma'am, kung bigyan mo to. Plastic to eh. Plastic. Nasa iyo na din, ma'am, kung magbigay ka dito sa pang-maintenance, ma'am. Dito. Huwag kayong magalit sa akin dahil sinasabi ko lang yung pang-maintenance dito. Wala akong masama sinasabi sa iyo, ma'am. Hamon sa iyo. Ngayon, accept mo ang kanyang hamon sa iyo. Ang challenge na binibigay niya sa iyo. Yes. Ang tapang-tapang mo. Ngayon, ilabas mo ang tapang mo. Pakita mo. Nagoy, ginoo ko. Ipakita mo. Ilabas mo. Ipakita mo. Walang dapat ilabas. Sino kayo? Ilabas. Presidente ka? Ilabas mo. Patunayan mo na hindi nakakahiya. Bakit nakakahiya? Bakit nakakahiya? Ang nakakahiya yung ginagawa nyo. Nangangagaw kayo ng mga asawa ng may asawa, yan na nakakahiya. Bakit nakakahiya? Uy, anong pakialam nyo kung hindi ko ibibigay? Bakit ako makahiya? Kung ako mamalit, bakit ako mahihiya? Anong paki nyo kung hindi ko ibigay? Yung totoo kong pangalan o kung passport, kung ano man. Anong paki nyo? Ibigay nyo. Kung matapang ka. What? Sure, oy. Di atay ka lang, buro. Atay lang. Ilabas niyo kung hindi ka nahihiya. Ako di ko mahihiya. Bakit ako mahihiya? Bakit ako mahihiya? What? Ba't ako mahihiya? May ginawa akong mali? May ginawa akong hindi kaaya-aya? May ginawa akong kabastusan? Nang-agaw ako ng lalaki? Nagbitbit ako ng kuring galing doon sa ibang bansa?
Pag uwi ko, yun ang nakakahiya. Yun ang literal nakakahiya. Di ba, Boro? Di ba? Yun. Hindi lang magbigay si Ma'am Arlene. Nakakahiya na. Pag sure. Yun oh. Atay ka. Na hindi ka takot? Matapang ka? At alam mo yung sinasabi mong batas. Pagdating sa ganyan. Asus. Itong EDSTAR 1 na pinagsasabihan mo na kung ano. Ito lang naman ang sponsor na may isa sa pinakamalaking ambag ibinigay o na-share dyan. Kung ano yung mga sinasabi niya. Ano ang mga sinasabi ni Ma'am Arlene parte sa kanya? Sinabihan ba niya si Ma'am Arlene na yung babae na yun hindi maganda, yung kabastusan talaga? Sinasabihan ba niya? Hindi ako magsasabi ng ganyan. Alam ko na yung mga nasa isip mo. Sabi mo, sinabihan ng mga kung ano-ano. Walang sinasabi si Ma'am Arlene ng kung ano-ano. Simple lang. At ginawa niya ng mga pagsusolsol. At naging apoy na. Simple lang salita na yun. Ginawa niyo ng mga kung ano-ano yung mga pagsusolsol. Kaya sumabog yung tao. Naging ganun na. Ligay o na-share dyan sa community. Hindi mabubuo. Hindi magagawa. At hindi tignan mo. Siya yung nanunumbat. Pero yung babae na yun, yung si Ma'am na yun, nagpakita lang ng kung ano yung card ba yun. Yung isang araw. Nagpakita lang siya ng ganun. Wala siyang sinasabi na isa ako sa bigay dyan sa Team Abot Kamay. Isa ako sa mga ganyan, mga ganito, ganyan. Ikaw yung nanunumbat. Itang ina mo na. Ikaw yung nanumbat, bakit may itulong ka dyan sa Team Abot Kamay? Kahit pintal man lang, kahit pintura man lang. Meron. Ang may karapatan na manumbat dyan sa kung may nakatulong man siya doon. Siya, hindi ikaw. Ang kapal ng mukha mo. Ang kapal ng mukha mo. Animas. May gana kang manumbat. Kahit piso nga siguro, hindi ka nagpunta ka lang doon para magmarites. Sabihin mo pa ng madumi doon sa Team Abot Kamay, mga ganito, ganyan. Atay. Sabihin mo pang ganun, ganito, ganyan. Uy, wala kang karapatan manumbat. Wala kang karapatan na na isa yan siya sa nakatulong doon sa Yan yun, doon na tayo kasi narinig ko yan kanina sa kanya na isa si ma'am na yun na nakabigay doon sa thank you. Salamat po. Na isa ka pala doon sa Pero itong babaeng ito, yung buro na to, wala siyang karapatan. Ikaw lang may karapatan na manumbat. O magsasabi na, wag niyo naman akong ganunin dahil kahit papano ako naging party dyan sa Team Abot Kamay. Naging din ako dyan sa Team Abot Kamay. Ganito, ganyan. Ikaw lang ang bukod tanging makapagsabi ng ganyan. Hindi itong luka-luka na to, kulang sa buwan. Hindi itong malnourished na to. Malnourished ang utak. Malakas manumbat. Akala mo may nabigay na 5 duling? Ma'am, ikaw lang sa totoo lang, ma'am, ikaw yung may karapatan. Hindi itong luka-luka na to. Pero ito na naman yung ginagawa niya. Ang lakas manumbat. Ang kapal ang mukha. Kamatay. Sure, oy. Ang ganda ng ang ganda siguro ng Pero siguro ma'am, ikaw nasaktan ka lang doon sa sorry. Kung may nasabi man si ako na nagsasabi din ako ng sorry sa'yo kung nasaktan ka man ni Ma'am Arlene. Pero ito rin masasabi ko, wala itong niya. Kung matapang ka talaga, ilabas mo mga ganito, ganyan. Ito masasabi ko, wala dapat ikahiya o ilabas mo, Ma'am Arlene. Para patunay na mga ganito, para mahuli siya, kung deport mo, kung ano man.
Walang dapat ilabas. At wala siyang dapat ikahiya. Dahil wala siyang ginawa ng sobra-sobra na talagang hindi mo na malulunok. Itong makapal na mukha na to, ito napakarami nagawa na hindi maganda. Maraming bisis siya nagsasalita ng hindi maganda. Sa kapwa. At ngayon saan na siya sumasama? Doon sa lahat ng mga binabalahura niya. Yun ang literal na makapal ang mukha. Hindi lang makapal ang mukha. Diba? Nakikisama para may abuloy. Panulay. Ayusin mo yung buro. Para hindi ka bumalikan sa'yo. Lahat ng pinagsasabi mo, ikaw ang gumagawa niyan. Puka-puka. Ikaw yun. Hindi si Ma'am Arlene. Kung mga sideline mas Ma'am Arlene, mga ganito, ganyan, ano yun? Nagsisikap siya. Ikaw nagsisikap ka para ano? Doon sa Saudi. Ikaw yung nagsasabi niyan. Kung ano ka. Kung ano yung mga nangyayari sa'yo noon. Magalit ka man sa akin kung ano man. Yun lang mga katimtak, no? Maraming salamat sa inyo. Sa pagmamahal niyo sa akin. Maraming salamat sa lahat-lahat ng mga big sponsor at small sponsor. Kung ano man yung mga darating na mga kaganapan sa susunod na mga araw, enjoy lang. At si Mami Marley nag-enjoy. At doon sa mga parapol ni Mami Marley, ang saya-saya, diba, nanalo pala si Dayas ng bigas. At saka maraming salamat sa nagbigay doon na may nanalo tapos ibinigay sa kay Dayas. Maraming salamat po sa maagang pamasko ninyo sa kay Dayas. Kahit pa paano, malaking tulong yun para sa kanya na nakaano siya ng bigas. O diba? Makatipid-tipid naman ng konti, diba? Kung ano man yung ano. Maraming salamat sa nagbigay na yon. At saka sa ibang nanalo, congrats sa inyong lahat. Kaya happy lang. Si Mami Marley, happy lang. Lahat ng mga dito sa Team Abot Kamay. Pero lang sa amin kasi kami medyo sumasagot talaga kami. Lalo na si Dayas, sumasagot talaga siya sa mga kung ano man. Pero yung mga iba, happy na lang. Diba? Sa lalo na si Mami, kung talagang hindi naman talagang na talaga kailangan sagutin, doon na umarangkada si Mami. Pero ngayon, na si Mami Marley, naglaylo muna si Mami Marley sa mga ganyan-ganyan kasi paulit-ulit lang din naman. Kaya maraming salamat sa inyo. Salamat po sa suporta niyo sa akin parati at hanggang sa uulitin. God bless po. Maraming salamat sa inyo mga katimtak. Love you all guys. Love you all mga mami. Mami, love you, Mami Marley. Salamat po sa inyong pagmamahal sa akin. Thank you. Bye-bye po. God bless.